Dito lang tayo talaga nare-refresh. Amen. Dito lang tayo nare-recharge. No? At totoo yung mga na-share ng mga kapatiran na every time na tayo ay makakabahagi sa tinatawag na banal na pakikisa, which is the worship service, ay tayo napagpapala. So ngayong hapon ay nais ko pong magbahagi ng mga ilang katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. And let us open our Bible in 2 Timothy. 2 Timothy. Pinarinig ka ng tayo ni Pastor. 2 Timothy. Yung ating 1 Timothy. In chapter number 2, Chapter number 2. Sa kaulihan natin. 2 Timothy 2, verse number 20. Yan. Ay, yan. Kasunod nito. 2 Timothy 2 verse 20. Chapter 2. Chapter 2 ba? 2. 2. 2:20. Ayan. 2:20. Okay, kanya nakita si Amen? Amen. So, basahin natin until verse number 23. So, ako po sa verse 20, kayo naman sa 21. And ganito po sinasabi, "But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also food and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes." So tayo pong lahat ay umuko. O dakilang Diyos, salamat po ngayong hapon at kami ay muling makapag-aaral ng mga salita ng buhay na magpapalakas at hahamon ng aming pananampalataya. At minsan pa ang gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu ay aming hiling na siyang magbibigay karunungan, kaunawaan, at kaalaman mula sa inyong mga salita, Panginoon. At ang inyong abang alipin na gagamitin na walang kakayanan, maliban sa inyong biyaya at kapangyarihan, ay umaasa lamang, Panginoon. At minsan pa kayo pong patuloy na gumawa sa kalagitnaan ng aming pagsamba sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng buhay. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Alright. So, kayo ba'y nabusog? Amen. So, isa lang naman ang katapat ng kabusugan. No? Tulog. Alam nyo? Huwag kayong matutulog sapagkat baka hindi na kayo magising. No? Okay. So, itong ating binasa from verse number 20, which is from the book of Timothy, which is the letter from the Pastor Paul o Apostle Paul, ay nagbigay ng isang halimbawa ang pastor nito kay Pastor Timothy na hindi lahat ng bagay sa gamit sa bahay ay nagiging kagamit-gamit. May mga kagamitan sa bahay na minsan ay para bang wala nang itong purpose maliban sa pampasikip o parang palamuti na lamang o display sa bahay. Kaya nga minsan may mga kapatiran na nagtatalo, gawa ng may hinahanap pero naitapon na. Yan. No? Yan ay mga halimbawa na minsan meron sa bahay natin ng mga kagamitan na hindi naman talaga nagagamit. Right. Simple pa So, tama yun. at bagaman ito ay nagbibigay ng ilan atensyon, no? Pagka may mga bisita, ang ganda ng iyong display, ang ganda ng iyong ginawa, no? Pero ang katotohanan, minsan yung mga pangit na bagay, sila yung kagamit-gamit.
Tama ba? Tulad ng mga lumang kutsara, lumang plato, lumang baso, na yun ang madalas nating kinukuha. No? At hindi kaila sa inyo maging ang inyong pastor. Marami kong damit sa bahay, pero madalas kong ginagamit yung mga luma. yung mga butas. Nagagalit na nga yung aking may bahay. Ang dami mong damit. Ayaw mo isuot. Kaya pala di nagpipidya si Pastor. Parang isang taon dyan, dahil damit. lagi Tuwan-tuwa ako, no? May narigaluhan ng pajama. Hindi naman butas ng pajama ko, luma lang. No? Okay. So, sa madaling sabi, dito sa ating binasa, according to verse number 20, there will be some wicked persons, which is the vessel of wood and of earth, no? In every church, but no one need remain wicked, according to verse number 21, no? Na ang sabi doon, na if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for master's use, and prepared unto every good work. So alam nyo ba, mga kapatid, nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay hindi natin naisip sa buong buhay natin na isang araw gagamitin ka ng Diyos. Right. Hindi natin alam na isang araw, isa ka sa nakatayo dito, nagbabasa ng Biblia, isa ka sa nananalangin, isa ka sa nagtuturo, isa ka sa naglilid ng awitin. Hindi natin alam yan, no? Na ang buhay natin, kung ating babalikan, hindi tayo karapat-dapat, no? And even me, ang inyong pastor. Bakit? Kasi hindi naman talaga tayo karapat-dapat. At ang ngayong hapon, pamamagatan natin, ito'y, I think last year ay aking pangaral na ang verse na ito, no? So, pamamagatan natin ang ating babasahin. Ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay God putting me into the ministry, which is makikita natin sa unang book of 1 Timothy chapter 1 in verse number 12. God putting me into the ministry. Ang sabi po dito, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, hindi tayo ang nag-qualified sa ministry because we are fall short, tama? Lahat tayo marumi, lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi karapat-dapat. Pero alam nyo, dahil sa pinili ka ng Diyos, yung kanina sa blessing na you are chosen by God, do you believe that? Na pinili ka? Yes. Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, dun mo nakita na pinili ka ng Diyos, no? Na maligtas at magamit sa kanyang gawain. At sabi dito na ikaw ay tinuring na tapat. Ayan. Sino ba naman ang tapat? Lahat tayo hindi tapat. No, sa lahat ng bagay, sa oras, sa lakas, no, sa panahon, kakayanan, hindi tayo tapat maging sa ating mga tinatangkilik. Pero salamat, nung ikaw ay nakakilala kay Kristo, isa ka sa pinagkatiwalaan sapagkat ikaw ay itinuring na tapat. According to verse number 12, no, ng 1 Timothy 1:12. Tama ba? And I thank God, Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me, you, faithful, putting into His ministry. Amen? Amen. Kaya alam niyo, ang ministry natin tinanggap, hindi si pastor ang ibigay. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Amen. Yung ikaw ay makapag-lead ng panalangin ay isang ministry. No? Maging ang mga men na tumatayo sa pulpito na inilagay tayo ng Diyos na sa harapan bilang, itinuring tayo bilang isang tapat kahit hindi tayo tapat. Amen? Amen. So, ganun ang Panginoon nung ikaw ay iniligtas niya, nung ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan, ikaw ay naging faithful. Kaya alam nyo, malakas ang pagtitiwala sa atin ng Panginoon eh. Why? Because He counted us faithful. Kahit hindi ka faithful. No? So, ang laging sinasabi ng Panginoon, kaya mo yan, anak. Alam ko, mapaglalampasan mo yan. Alam ko, magagawa mo yan. Alam ko na makapagpapatuloy ka. Amen? Amen. Why? Because He counted you faithful in the ministry. Okay. So, sa ating binasa, balikan natin ang ating text, 2 Timothy
chapter 2, verse number 20. So, sa madaling sabi, maraming mga bagay sa bahay, sa ating mga bahay na mga kagamitan na hindi naman talaga kagamit-gamit kahit maganda pa ito. Minsan nga sabi ko, mas madalas pang gamitin yung mga bagay na hindi maganda. No? At alam nyo, yung mga bagay na hindi maganda, yun yung ating buhay. Ganun pa man, ang Panginoon, hindi niya tiningnan ang ating nakaraan. Amen? Amen. So, ang tiningnan niya, yung meron kang puso na handang magamit sa kanyang gawain. Yun ang pinakamaganda. Meron kang desire. Kaya nung tayo ay naligtas, no? So, tayo ngayon ay may nagkakaroon ng pagpapahalaga, no, na magamit ng ating Panginoon. Why? To give Him honor. It is not a burden, but a privilege to be used of God. Amen. So, yung tayo maging daluyan ng pagpapala ay isang pribilehyo. Bakit? Yan ay isang opportunity na magawa mo ang isang bagay na ang Diyos ang naitataas sa buhay mo, hindi ang sarili mo na. Dati, gusto natin tayong sikat, tayong napapansin, tayong binabanggit. No? So, pero nung tayo ay naligtas, hindi na mahalaga sa atin kung sino ang papalakpak sa iyo, sino ang kakamay sa iyo, sino ang tatapik sa balikat mo. Ang mahalaga sa atin, na ginagawa mo yan para malugod ang Diyos. Amen? Amen. Okay. So, at nung tayo ay naligtas, according to Book of Timothy, tayo ay itinuring according in verse number 1, tayo ay mga anak. Okay. Chapter 2, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus, to Timothy, my dearly beloved son. Ayan. Actually, hindi naman talaga niya anak, si Timothy, kundi siya ay isang kapwa mananampalataya, isang leader na katulad niya. At nung tayo ay naligtas, nakakilala sa ating Panginoon, no? Tayo nakaranas ng tinatawag na ikalawang kapanganakan, ay napabilang tayo sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Amen. At hindi ka lang ginawa niyang anak, kundi ginawa ka rin niyang isang mandirigma. Ayan. Pag sinabing mandirigma, talagang walang kinatatakutan. Handang lumaban. No? Sabi nga ng mga Bisaya, waray-waray hanggang mautay. Ayan. Yung mga Bisaya raw hanggang sa mamatay, lalaban. No? Ibig sabihin, matapang. So kaya ang mga mananampalataya, di na takot mamatay. Amen? Amen. Bakit? Sa langit na tungo natin Right. Amen. So wala nang kapangyarihan, wala nang pwedeng ipanakot sa atin. Why? Because alam na natin saan pupunta ang ating kaluluwa kung tayo babawian ang buhay ng Panginoon. No? Dati talagang takot na takot tayo No? Ayaw natin na silipin ang mga nasa kabaong. Bakit? Sa katotohanan na isang araw tayo ang andon. Right. No? At ganoon din ako, nung bata ako, ayaw akong sumisilip kasi hindi ako nakakatulog. Takot na takot ako. Sa pagpikit ko, yung mukha ng patay ang naiisip ko. No? At hindi pala talaga ganoon. Ang katotohanan na nung makilala natin ang Panginoon, wala nang pwedeng ipanakot sa isang Kristiyano. Amen? Amen. So, wala nang katapat. Bakit? Nasa kamay ka na ng Diyos at isa ka ng sundalo na walang kinatatakutan. So, yan ay binanggit ng verse number 3. Okay. Thou therefore, nakita niyo po ba? Amen. Endure hardness. Endure hardness as a good soldier of Christ Jesus. Ayan. Kaya ikaw na may maging matatag, no? Iyong tiisin lahat ng mga hirap. Amen? Kaya tayo, sanay na tayo sa hirap. So, sino pa bang natatakot dyan? Sanay na tayo. At sinasabi pa muli ng ating Panginoon na kinakailangan ay pagtiisan natin to, mapagtagumpayan. Bakit tayo mga sundalo? Kaya ang mga mananampalataya, hindi takot. No? Hindi takot na manalangin. Hindi takot na maubos ang oras niya para sa Panginoon. Bakit?
Dahil ang Diyos ang may-ari ng oras. Dahil pagka kinuha ng Diyos ang oras mo, patay ka na. Tama? Right. Kaya yung oras natin, wag natin pang hinayangan pagka tayo'y sasamba sa ating Panginoon. Okay, at maliban dyan, hindi lang tayo ginawang anak according to verse number 1. Ayan, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Pangalawa, binigyan tayo ng kapangyarihan na in-enlist tayo bilang isang mga sundalo, no? At ganun din, kung meron mga kahirapan, according to verse number 12, tayong mga mananampalataya ay mga sufferer. Handa tayong maghirap para kay Kristo. Amen? Amen. Ayan. Kinakailangan ang isang tunay na mananampalataya, hindi takot maghirap, according to verse 12. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Amen? So, mas nakakatakot kung tayo ang isang araw ang Panginoon ang tatanggi sa atin na hindi ko po nakikilala yan. Di ba? Sabi doon sa Matthew 7 na lumayo ka, kayo hindi kita nakikilala, yung mga tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon. No, kayong mga gumagawa ng mga kasalanan, katampalasanan, no? Kay mga sinumpa, mas nakakatakot yun. Bakit? Mga unsaved yun eh. At kung tayo may makararanas ng mga kahirapan sa buhay, huwag kang matakot. May Panginoon na nakakakita, nakakaalam. No? So, sabi ko nga ay minsan, kung ano yung masakit, doon ka dadaanin ng Panginoon. No? Yung alam niya na doon mo iindahin, na kailangan mo siya, gagawin niya. At any cost. No? Okay, at hindi lang yan. Hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon at inilagay sa isang ministeryo sapagkat tayo ay mga student. Kaya, sabi niyo, student. At pag sinabing student, nariyan kayo, nakikinig at handang matuto. Amen? Amen. According to verse number 15. So, sabi dyan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, huwag ka mahiya, huwag ka matakot na i-share ang katotohanan. Amen? Minsan may sinasabi, irespeto natin ang ibang paniniwala. Pero sabi ng Biblia, i-reprove mo sila. Sabihin mo kung ano yung tama. Sabihin mo kung ano yung sinabi ng Biblia. Amen? Why? Kasi yan yung tinuturo ng kanyang salita eh. Yan yung standard, yan yung truth, yan yung magdadirect ng buhay ng tao. Alam niyo, minsan, may salita na kung ano yung masakit, yun ang totoo. Right. Di ba? Minsan hindi natin matanggap, bakit masakit eh? Hindi mo kayang lunukin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. At tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo, tayo yung mga estudyante. Kung ano yung narinig mo, ano yung tinuro sa'yo, yun din ang sasabihin mo sa iba. Amen? Amen. Kaya para tayong beggar telling, no? Yung meron sa ating naghatid ng mensahe ng mabuting balita, huwag ka rin mahiya na sabihin sa iba, paano ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Why? Because we are student. Tayo mga tinuturuan ng salita ng Diyos. At ganoon din, syempre, hindi dapat mawala yung tinatawag na pagiging servant. Ayan. Pag sinabing servant, hindi mo tinuturing yung sarili mong mataas kahit kanino man, no? Kahit ang pastor nyo nasa posisyon na siya yung leader, siya yung tinawag, siya yung pinahira ng langis, pero dapat ang isang leader dapat ay servant. Amen? Amen. Handang maging handang bumaba, no? Hangga't maaabot niya, no? Yung kinalalagyan ng mananampalataya, maging hindi Kristiyano. So, yan ay sinabi ng verse 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patient. Kaya alam niyo, minsan ang pastor parang sirang plaka eh. Paulit-ulit. Bakit? Kinakailangan niyang maipaunawa sa inyo. Kinakailangan matuto kayo. Why? Because he is a teacher also. He is the teacher of the counsel of God. Siya yung ginagamit para ihayag ang mga salita ng Diyos.
no? Para matuto. Okay, so what kind of person will he use sa ministry? Of course, number 1, dapat siya ay walking person. Walking person. Marunong na siyang humakbang. Marunong na siyang maglakad, katulad ni Limuel. Amen? So, ano yung lakad na yan? Dapat yung lakad mo wag na yung lakad na dating masyadong proud, masyadong parang may suha sa leeg, na untouchable. Ngayon, dapat friendly. No? Hindi na yung parang pakiramdam mo, pagka may pera ka, angat ka. Di ba? Ganun pag may pera noon, di ba? Okay, well, sagot ko. Di ba? Yung kayabangan, dala-dala natin no? Bakit? Meron ipagyayabang no? Minsan nga, kahit wala, kayabang pa rin. No? Dapat friendly walk. Mahalaga na tayo, yung tinatawag, lalo na sa pag-share ng gospel, dapat foxy tayo. Ano yan? Friendly. No? Kahit di mo kakilala, parang kakilala kita. No? Kahit hindi mo pa nakikita, parang nagkita na tayo. No? Bakit? Para ma-share mo ang gospel. Amen? So, Para lang naman. ayan ba? Ayan. Nakikinig ba kayo? Amen. Ayan. Kaya kahit hindi mo kakilala, ang pakiramdam ng taong kinakausap mo, parang kilala ako na ito. Di ba? Nako. Ayan. Iimbitahan nga kita sa church. No? Ayan, baka naman wala kang ginagawa pag Sunday, imbitahan kita para makadalaw ka naman sa aming church. Amen? Ayan. Dapat foxy, friendly. Ganun ang mga mananampalataya. Mga mananampalataya. Inaalis na natin dito yung tinatawag na humbugness. Amen? Ayan. Tinatanggal na dapat natin yung mga kayabangan. Kung magyayabang man tayo, dapat ang Panginoon ang yabangan natin. No? Huwag tayo sa tao, madaling magyabang Pag birthday, mangutang ka, paghanda mo, piyesta, di ba? Kahit utang lang, no? Minsan, ang Diyos naman ang yabangan natin. Lord, gusto kong ipakita yung katapatan mo sa buhay ko, no? Gagawin ko ang bagay nito para sa iyo. Amen? Ganun dapat. Okay. So, kaya yung pagiging mataas, mayabang, alisin na natin sa ating mga buhay. Bakit? Wala na dapat po ang yan, mga kapatid. So, not only friendly walk, but also faithful walk. Faithful walk. So, ano yung faithful walk? According to 1 Corinthians 15:58, dapat ang mga lakad ng mga mananampalataya ay lakad ng mga nagtatapat. O lakad ito ng mga tapat na mga anak ng Diyos. Paano mo sa Okay. katalaan? 1 Corinthians 15:58. First Corinthians. So ito ay marami ng verses na beses na ginamit. First Corinthians. No? Anong sabi diyan? 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Amen. So, sinasabi dito na yung ginagawa mo para sa Diyos, no, yung pagtatapat, yung pagbibigay, hindi nasasayang. Bakit? Sabi dito, your labor is not in vain in the Lord. Amen? Amen. Lahat ng ginagawa mo, pinahahalagahan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, on the record, hindi mawawala yan. Hindi kayang nakawin. Sabi ng giving natin kanina, doon sa langit, walang magnanakaw, walang amag. Sa bahay namin, maraming amag yung pagkamalamig. May mga, inaamag siya. Ayan, yung mupa. Lilinisin mo. So, ang ginagawa ko talaga doon, ini-sprayan ko na lang ng kandijina. Para mawala yung makya. Kahit kasi napunasan mo, may makya pa rin Yun nga lang, kinakailangan lumabas sila, pahanginan mo para maalis yung amoy ng kandijina. So doon sa langit, walang amag. Hindi siya nabubulok. Walang magnanakaw na pwedeng magnakaw. Bakit? Kasi yung kayamanan mo, forever. Kayamanang makalangit. Amen? Kaya yung ginagawa mo sa church, yung ginagawa mong pagtatapat sa Panginoon, yung ginagawa mong ministry sa church, ito ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Amen. Lahat yan may kabuluhan sa Diyos. Minsan, kung ang tingin ng mga tao sa labas, nag-uubos ka dyan ng oras mo, ng lakas mo, sayang lang. Hindi po sayang. Sa mundo, sayang. Pero sa Diyos, makabuluhan. Amen? Amen. So, not only faithful walk,
but also a fruitful walk. So, anong sabi yan? Yung binasa natin sa Genesis. So, sa Genesis kasi, andito yung mga pangako ng Diyos na ikaw ay gagawing mabunga, pagpapalain, ng pagpapalang talagang masasabi mong wala ka nang kailangan eh. Bakit? Ando lang kami naman. Genesis 5:24. Genesis 17:7. Okay. Sabi po dyan sa verse 24, sundan nyo na lang ako na inyong mga mata. I will bless you. Kanya nakita si Amen? Amen. Ayan. Para mabasa ng lahat. And Enoch, tama ba? Amen. Walk with God, and he was not, for God took him. No? And then, ang sabi po dito, tama ba? Genesis 5:24? So pagka tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, ang pagpapala niya, eh talagang kung anong meron siya, meron ka rin. At pagka natuwa sa iyo ang Panginoon, katulad ni Enoch, Kukunin no? niya. Hindi lang kukunin. Pagpapalain ka, amen? Ayan. Ayan. So, lahat libre. Libre mo. Hanggang kabaong, libre. Bakit? Walang ililibing eh. Kinuha ng Panginoon. Yan ang gagawin niya sa kanyang mga anak. Amen? So, hindi masasayang, kundi gagawing mabunga ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos. No? Dahil in the first place, yan naman ang pangako talaga ng Diyos sa kanyang mga anak na kung tayo lalakad sa kalooban niya, no, tayo magagamit para sa kaluwalhatian niya, He will bless you. Do you believe that? Amen. Amen. We believe. Tatay nga natin, pag may ginawa tayong isang bagay na maganda sa bahay, pagka may hiningi ka, hindi mahirap ibigay. Tama ba mga parents? Right. Natutuwa ka pa, o anak, ito para sa iyo kasi masipag ka. Nakakatuwa. No? So, minsan kahit ayaw nila, minsan kahit hindi nila kailangan, di ba may regalo, may binibigay ka? Anak, para sa iyo. Eh, hindi ko naman po kayo. Kaya tanggapin mo kasi mabait kang anak. Ako hindi nakatanggap. So, nakakatuwa. Ayan. Pero ang Panginoon, hindi gano'n. No? Ang Panginoon natin ay talagang minsan higit pa doon sa hinihingi mo, yung binibigay niya, amen? Amen. Kaya yung nahingi ni, yung hindi na, yung 68 million ni Brother Robert, kahit hindi nabigay, mas malaki pa sa 68 million. Right. No? Amen. Buhay na walang hanggan, amen? Walang katapatan 68 million na yan. Right. Amen, amen. 68 million, ilang, sabihin natin, 1 year, mauubos mo Pero yung Wow. everlasting life, di mo kayang ubusin, bro. Amen. No? Kaya higit pa sa jackpot ang iyong tinamaan, no? Para ka nakasandal sa pader. No? Amen. Forever. Okay. Number 2. Hallelujah. So, not only a walking person, but a worshiping person. So, dapat tayo ay Beautiful na. mga mananampalataya na handang sumamba sa ating Panginoon. Ano yung worshiping person na sinasabi? Pag sinabing worship, no, ito ay pagbibigay ng pagkilala, no, sa isang makapangyarihang Diyos sa kanyang buhay. Scripturally, no, paano yan? Paano ba natin sasambahin ang Diyos na makapangyarihan sa ating buhay? Sa pamamagitan ng Espiritu, no? So, anong sabi yan? John 4:24, tama ba? God is His No? Spirit. God is a spirit, so that we must worship Worship Him in God spirit in and His spirit and truth. No? Amen. So, ang isang mananampalatayang naligtas, alam na niya kung paano sasambahin ng Diyos. It is by Spirit. At paano natin masasamba ang Diyos ng by Spirit? Kinakailangan, meron ka rin Spirit niya, amen? Ikaw ay na-born again, amen? Right. Ikaw ay merong kapanganakan, ikalawang kapanganakan, amen? Kagaya kanina, si Sister Hannah, nakatanggap ng regalo. Why? Kasi she is celebrating her spiritual birthday. Tama ba? Kailan yan? January 7? Ngayon po. January 7. 7. Ngayon. So, year 2027, 27. Tama ba? Amen. 2018. Di ba 2017? 2018. No? So, sabay-sabay sila niya. Kasama yung anak ni Sister Carol. No? Tinuruan ko sila. No? Si Jana nakalimutan. Kaya tinuruan ko ulit. Kaya yung kanyang spiritual birthday ay
July 19. July na. No, na bago. Bakit? Kasi hindi pa nag-grasp ng kanyang kaisipan yung Word of God. Okay. So, ang sabi ng Biblia, na ang isang worshiping person, meron na siyang personal relationship sa ating Panginoon and He is leading by the Spirit of God. Amen? Meron na siyang sealed, according to Ephesians, He is sealed by the Spirit. Amen? Kasi pag wala ka, mahalaga ang selyo, di ba? Ito'y pag-authenticate ng isang bagay na na ito ay hindi peke. Amen? Amen. So, ganun din ang ating pagiging Kristiyano. It is sealed by the Holy Spirit. So, lahat tayo nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, no? Ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang anak ng Diyos, hindi na mawawalay sa Kanya. Bakit? Siya ay may tatak na ito'y pag-aari na ni Kristo. Amen? Amen. Kaya hindi ang kasalanan ang makapag-aalis sa atin sa relasyon kay Kristo. Sabi ng Biblia, according to John, hindi ang kalaliman, hindi ang kalangitan, hindi ang kapangyarihan. No? Walang sino man ang pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Why? Because you are sealed by the Spirit of God. So yun ang pinakamaganda. That's why we know how to worship the Lord. It is by Spirit and by truth. Tama, John 4:24, di ba? He is a spirit. Kaya hindi mo masasamba ang Diyos pag wala kang spirit ng Diyos. Kasi lahat ng ipangangaral dito, papasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwang tenga na wala ka naintindihan. And I pray na lahat tayo na naririto ay may tatak ng sealed ng Holy Spirit. Amen? Amen. Alam niyo kung ano yung sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, na ipinapangaral ng inyong pastor. Amen? Amen. It is because of the Spirit. So, meron tayong capacity na unawain. Meron tayong espiritu na maintindihan ang bagay nito. Not only that, just because we know how to worship the Lord in His Spirit, we know also how to worship sacrificially. Alam niyo, pagsamba, may kahalong pagsasakripisyo. Bakit? Yung maupo kayo dyan, yung makinig kayo dyan, hindi madali. Bakit? Yung pag-upo nyo dyan, minsan may mga gumagawa ang kaaway para wag ka makinig di ba? Hindi madali sumamba. Kaya ang ginawa ni Abraham, nung siya ay sumamba sa ating Panginoon, siya ay gumayak, anong sabi? Naglagay siya ng tubig, ng tinapay, pagkain doon sa kanyang sasakyan, no? Sa kanyang Volkswagen, kasama si Isaac. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa bundok ng Moriah, tama ba? Ano bang bundok yon? Moraya. Moriah, pumunta kayo doon para sambahin ang Panginoon. So, naglakbay sila ilang araw. So, kaya nakita nyo may preparation ng pagsamba. Dahil pag sumamba ka na hindi ka prepared, hindi mo maintindihan. Hindi kikilos, hindi mag-workout ang Holy Spirit. Bakit? Kasi hindi madali sumamba. Kinakailangan mong mag-sakripisyo ng lakas, oras, panahon, pananalapi. So, hindi madali. Not only that, but also worship the Spirit submissively. Pag sinabing submissively, meron tayong pagpapasakop. Amen? Mahirap yung nagpipreach ang pastor, nire-resist mo. Naku, hindi sa akin yan. Kay Kuwan yan, ito sa katabi ko, para sa kanya yan. Alam niyo yun? No? So, nire-resist. Kinakailangan, Lord, salamat sa akin yung preaching na yan. Amen? Amen. Tinamaan. So, binless ka ng Lord. Amen? Salamat, Panginoon. No? Napaalalahanan mo ako. Amen? Amen. Ganun dapat noon pag hindi ka malagong Kristiyano. No? Sabi sa inyo yun. Di ba? May mga ganong Kristiyano. O kapatid, dinalaw. Ba't hindi ka na umaten? Kasi pasok, yung preaching kayo, puro ako sa pinatatamaan nyo. No? So, totoo. Hindi na umaten. Ba't ako lang No? nandito? At nung kinausap siya, no? Yung pala hindi saved. Hindi ligtas. Bakit? Wala yung pagpapasakop sa isang hindi ligtas, hindi niya kayang mag-submit sa authority. Why? Because he is one of the rebel. Isa siya sa mga rebelde.
Kaya nga nung tayo ay niligtas ng Panginoon, nasa stage tayo na pagrebelde. Nasa rebellion tayo. At ang rebellion, sabi ng Biblia, ito'y uri ng pangkukulam. Kala natin, sumusuway lang tayo, pero sabi ng Biblia, yang pagmamatigas ng puso ay isang uri ng pangkukulam. No? Kaya pagka nire-resist natin, na hindi sa akin yan. No? Pero yung tayo nagpapasakop, Lord, thank you, Lord. No? Na every time na magkakaroon ng invitation, minsan, madalas sa buhay ko, na experience ko, pag may mga hindi ako naiintindihan sa preaching, parang naboboring ako, na dadama ko rin yun. May mga time na talagang ako inaantok, natutulog, minsan nagigising ako sa kalabog ng pastor. Pag nagulat, ako yata yun. Wala naman ako iba makita dahil ako nasa unahan. No? Talagang hindi ko mapigilan. No? Yan ginagawa ko pag nag-invitation ng pastor, ako na maunang pupunta sa harapan ng altar, magpe-pray. Una, hihingi ng tawad, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi ako nakasamba ng maayos. No? At pagpunta ko dyan, nagpa-invite ang pastor, doon ko naiintindihan yung conclusion. Kahit conclusion na lang, amen? Kasi sa conclusion, doon yung maunawan, anong kailangan mo? Di ba? Sinasabi ng pastor, kung meron kang gustong hingin ng tawad sa Panginoon, ilapit mo. Kung meron kang commitment sa Panginoon, ilapit mo. Meron kang bagong covenant sa Panginoon, sabihin mo. Ganun eh. Pero yung pagod na ang litid ng pastor, nakatayo ka pa rin dun sa likod. Parang walang nangyari, sayang, hindi tayo nakasamba spiritually. Amen? Pero yung tayo nagsasubmit, praise the Lord. Okay, number 3. Not only worshiping person, but willing person. Amen? So, mahalaga yung salitang willingness. Ayan, sabihin nyo, willingness. Pag sinabing willingness, walang angal, walang murmuring, walang bulong-bulong, walang sabi-sabi. Why? You serve willingness to the Lord. No? So, according to Isaiah, chapter 6, verse 8, Isaiah, silipin natin ang sinabi ng book of Isaiah. Isaiah chapter number 6, verse number 8. Also, I heard the voice of the Kung nyo nakita, say amen. Isaiah 6:8. So, anong kahulugan ng willingness? Okay, babasahin ko na. Nakita nyo na? Amen. Also, I hear the voice of the Lord. Ibig sabihin, narinig niya yung salita, pinangangaral, sinasabi, Whom shall I send? And who will I go for us? Then said I, Here am I, send me. Ganun dapat. Yun yung salitang willingness. Nasabi ng Panginoon na sino ang susuguin natin para mangaral? Sino ang ipapadala natin para magsabi? So, lumingon-lingon si Prophet Isaiah. Mukhang walang kumikibo sa mga kasama ko. Panginoon, walang iba, ako lang po eh. No? Ayan, ako ang suguin mo, Panginoon. Dapat ganun, willingness. Amen? Sa paglilingkod, dapat meron tayong willingness. Hindi na pinipilit, hindi na kinukulit, meron ka ng willingness. Amen? So sa gawain ng Panginoon, minsan ay tinuturuan ka, no? Kinokultivate ang yung faith, no? Kinakailangan manampalataya ka. So yun ang role namin eh. I-cultivate ang faith mo, no? I-motivate ka na mas lalo kang magtiwala sa Panginoon, no? Why? Kinakailangan mo magkaroon ng willingness heart. So yung salitang willingness, no, yun yung sinabi ng 2 Corinthians 9 verse number 10, na sabi doon na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya sa giving, not necessarily doon sa material things, monetary. Ang sabi doon, iniibig ng Diyos, no? Yung wag daw tayo gagawa ng isang bagay na napipilitan o dahil kailangan, kundi iniibig ng Diyos ang nagkukusa na masaya. Amen? Amen. Dapat ay nagkukusa tayo. Huwag tayong pinipilit, huwag tayong
para bang pinupuwersa, wala tayong kalayaan. No? Why? Because we are people who save and willing to serve. Amen? Amen. So, willing person, stand, suffer, serve, separate. Naalala ko yung salitang separation dito sa darating na, ano ba to? January, second Sunday yata of the month o 11th day of the month, yung tinatawag na Baptist Day. Aware ba kayo sa Baptist Day sa Pilipinas? Yes. Naging bill na po yan. Ayan, so yan ay ipinasang batas ni Pastor Abante na congressman, no? Siya ay pastor at the same time siya ay isang congressman, no? Na siya ay nagpapastor ng church diyan sa Ecclesia o Metropolitan Baptist Church, no? Ecclesia. Bible Baptist ba sila? Bible Baptist. Bible Baptist na Metropolitan Ecclesia. okay. So yung pastor na yan, siya yung nagpasa ng bill na kung kinikilala ang tinatawag na Ramadan, hindi na, kahit hindi tayo Muslim, sineselebrate natin yung holiday ng Ramadan eh. So bakit hindi natin gawin ang Baptist magkaroon din ng kalayaan para i-celebrate ang Baptist Day? Ayan, ang Baptist Day ay medyo maging maingat din tayo, bagaman proud tayo being a Baptist, amen? Pero titingnan din natin kung ito ba'y mag-harmonize sa Word of God, hindi mako-compromise sa anumang bagay politically, no? Sa bagay na masasabi nating pangtao, no? Kasi meron diyan na mga Baptist, bagaman merong bill na nagpasa na, oh, Baptist Day ngayon na, tutuwa tayo. They commemorate, no? Yung Baptist Day na merong isang missionary from America na nagturo ng gospel sa gawing Cebu. Ayan, sa Kabisayaan, yung unang Baptist sa Pilipinas. Yan ang history nun. Na inabot ang mga Pilipino, actually ang Pilipinas ay nasa ilalim na impluensya ng Catholicism, no, ng Spaniard. So, at doon ay inabot ang unang mananampalataya, which is Baptist, yung missionary, at doon nagturo sa Bisaya. No, yung Missouri na from America ay nag-send out ng mga missionary para magturo. At doon nakarating, kung bakit nakarating ang mga Baptist sa atin. No? At yung mga panahon na yun ay mahalaga sa atin bilang mga Baptist, pero meron ding ibang Baptist na ayaw nilang makiisa, no? So which is hindi masama. Dahil ang Baptist naman ay meron tayong sariling kalayaan, no? Yung tinatawag na individual soul liberty, no? Hindi ka pwedeng puwersahin, no? Hindi ka pwedeng diktahan, kundi meron kang sariling kalayaan na magdesisyon bilang isang malayang mananampalataya kay Kristo. Okay, so medyo nahahati. So may mga nag-comment na ano bang klaseng Baptist ka? At mukhang hindi maganda ang espiritu mo sa Baptist Day. Ayan. So binasa ko ako'y na controversial. Ano bang cause and pro dito sa Baptist Day? So yun mga kapatid, kinakailangan hindi lang every year sineselebrate ang Baptist year, kundi ang mahalaga doon na everyday sineshare mo kung ano yung paniniwala ng Baptist sa gospel. Amen? Amen. Hindi lang yung every year na commemorate, no? Ay magpiesta, pumarada sa kalsada to show that you are a Baptist. Ang importante, may naliligtas, no? Okay, so medyo ayaw na natin makisawsaw, pero sinyer ko sa iyo kung ano yung idea na meron sa Baptist Day. Kaya nagsa-celebrate itong buwan na ito ng Baptist Day yan. So makikita niyo sa inyong mga Facebook, lalo na kung meron kayong mga grupo ng mga mananampalatayang Baptist, makikita niyo yung mga post na yan. Okay, so ano pa? Number 4. Ayan. Weeping person. Ano yung weeping person? Praying. So dapat tayo ay handang
manalangin saan? Kanino? Sa mga may sakit, sa mga mananampalataya, kapatiran, sa mga hindi ligtas, at higit sa lahat sa ating pamahalaan. No? So, isa tayo na dapat na lumuluha para sa kanila. No? Hindi yung lumuluha kapag wala kang pera. Hindi yun. Yung luha na may panalangin para sa iba. Amen? So, yan ang pinakamahalaga. And lastly, no, ano yan? Working person. So, the call to work. So, 2 Timothy, yung ating verse number, yung binasa kong verse number 12. 1 Timothy 1, verse number 12. Ayan, anong sabi po dyan? And I thank Jesus Christ, or Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So meron tayong mga ministry na dapat gawin. No? Tayo, mga ministry na dapat maging productive, maging fruitful, no? Sa pamamagitan ng mga naking nabanggit, dapat tayo ay walking person. So hindi na tayong taong inaalalayan pa, kundi tayo na ang umaalalay sa iba. Amen? Amen. At ganon din, dapat tayo ang pangunahan ng halimbawa sa pagsamba sa isang tunay na Diyos. Amen? Kasi ang Diyos ng sanlibutan pag birthday lang nila, no? Pagka piyesta, pero sa atin dapat makilala nila na paano ba sumamba ang isang tunay na mananampalataya, no? So, unang-una kinakailangan meron siyang Holy Spirit, meron siyang shield ng Holy Spirit, nang sa gayon makasamba siya. Noon, kahit anong sambang gawin natin, walang pagbabago di ba? Ayan. So, napatunayan natin sa ating mga sarili, kahit ilang simbang gawin natin, seminar, seminarian, anong tawag doon? Mag-seminaryo ka pa, no? Ano pang gawin mo? Hindi tayo mabago. Paglabas na, isang araw lang yata tayo mabait, paglabas di ba? Then, balik na naman ulit. No? So, hindi tayo mabago-bago, pero salamat nung nakilala natin si Kristo, yun ang tunay na pagbabago. Amen? Amen. So, sa aking pagtatapos, tayo ay inilagay ng Diyos sa isang ministry, lalo na nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon. At ang ministry na yan ay itinuring kang tapat. Amen? So, kaya doon sa ating mga pagkukulang, tumbasan mo ng katapatan. Amen? Yun lang ang susi. Wala ka ng ibang pwedeng gawin at hindi mo na pwedeng ibalik ang nakaraan. Hindi ka na tapat no nakaraan Huwag mo nang ulitin. Ang gawin mo ngayon, magtapat ka mula ngayon sa araw nito. No? At ito yung taon na maganda na maumpisan mo, ma-practice mo, ma-exercise mo, maipamuhay mo yung pagiging isang faithful servant. Amen? Why? Kasi tinuring kang faithful ng Panginoon sa ministry. So lahat tayo faithful. Amen? Sa biyaya ng Diyos. So tayong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin na. O dakil